may kauntiing katotohanan din na yung PIDEA leaks ay naka-influensya doon sa pagpapalit kay Senate President Zubiri. No? Although, hindi ko alam ba't sila natataranta sa PIDEA leaks dahil paulit-ulit naman akong sinasabi na ang napatunayan pa lamang ay meron talagang dalawang dokumento na linagdaan at ginawa nitong si Agent Morales. Yun lang. Sunod-sunuran talaga ang mga kongresista dahil nakasalalay ang kanilang political life doon sa budget na nanggagaling sa Malacanang. Kaya naman, lumalabas sa dahilan, at ito'y nanggaling na rin sa bibig ni Senator Migs Zubiri, parang not following instructions from the powers that be. Siyempre, marami sa atin nag-iisip, ay nako, utos ng Malacanang. At kapag sinabi nating utos ng Malacanang, utos ni Lam. Kasi alam naman natin, si Lam talaga ang nagpapatakbo ng gobyerno. So ano kaya yung not following instructions? Well, una-una, hindi na ipasa yung charter change. Pangalawa, yung investigasyon sa PIDEA leaks, bakit pinagpatuloy? At bakit nagkaroon pa ng 4 at ngayon magkakaroon pa ng 5 hearing? Now, ang tingin ko po, siguro may kinalaman talaga yan. Pero nung unang napabalita na baka nga matanggal si Migs Zubiri, ang balita, ito nga, si Jinggoy Estrada ang baka pwedeng pumalit. Pero ngayon, number 2 lang po siya. O nga pala po, tumawag sa akin yung malapit kong kaibigan na malapit din kay Senator Jinggoy. Nagtatampo daw si Senator Jinggoy kung bakit nagkaroon ako ng broadcast. Yung broadcast na tinanong ko, bakit ganyan ang asta ni Senator Jinggoy kay Morales? At sinabi ko, loyalist kasi siya talaga. Pangalawa, yun na nga, no, baka orchestrated ng Malacanang ni Lam na maging Senate President si Jinggoy. At pangatlo, sabi ko, yung Robin Hood formula, no, na baka kukuha ng absolute pardon. Kaya kinakailangan magpalakas sa Malacanang. No? And sabi ko naman nun sa tumawag sa akin, ang sabi daw ay, akala ko ba mahal ako niyan si Harry Roque? Ang sagot daw nung tao na kinausap niya, mahal niya ang tatay mo. Hindi po, mahal ko naman sila pareho. Kasi kasama ko naman sa unity team itong si Senator Estrada. Pero hindi ba napansin nyo na very objective naman ako dun sa discussion ko pagdating kay Senator Jinggoy? Talaga namang hindi mapagkakaila na talagang diehard loyalist sila, na talaga namang may possibility na humingi siya. Ang pinarating lang niyang mensahe, hindi raw niya kinausap si Lam. So sa akin, bumalik tayo dito sa sinasabi ni Senator Migs Zubiri na hindi siya following instructions from the powers that be. At least, ang pinarating sa aking mensahe ni Senator Jinggoy, hindi niya kinausap si Lam. So let's give, let's give Senator Jinggoy the benefit of the doubt na hindi niya kinuusap si Lam. Pero hindi pa rin natin maaalis na talagang nabuisit siguro si Lam at saka yung presidente dahil bakit pinagpatuloy ang hearing sa PIDEA leaks. Kung nga maisog rally nga, gusto nila, kinakancel, ayaw nilang matuloy mga maisog rally, yung kayang PIDEA leaks pa kaya na nakakaladkad talaga ang pangalan ni PBBM sa paggamit ng pinagbabawal na droga. So sa tingin ko, may katotohanan. Pero hindi naman yung pawang katotohanan. Tingin ko may impluwensya pa rin yung sinasabi nila na nahulihan sila ng pondo, nasusuluhin ng leadership, at itong pondong ito naman, in the end, pinaghatian ng lahat ng mga senador. So, mayroong konting not following instructions, mayroong konting usaping kapirahan sa mga senador. At mayroong konti rin siguro na talaga naman pong, I'm sorry to say this to Senator Migs, no? Pero kung kumpara mo naman yung qualifications si Senator Migs at saka ni Cheese Escudero, di hamak naman po na talagang parang mas akma na maging Senate President si Senator Cheese. Unang-una, abogado. Lawmaking po yan eh. So, hindi dapat na hinahayaan yung mga empleyado ang nag-iisip para sa boss. Kinakailangan yung senador mismo nag-iisip at gumagawa ng batas. Mahihirapan ka talaga gumawa ng batas kung hindi ka abogado. So, number 1, abogado. No? Number 2, mas mahabang karanasan sa politika. Kasi itong si Senator Cheese Escudero, 9-term congressman, nag-2-term senator, 1-term governor, at ngayon nasa 3rd term na niya as senator. So mas mahaba talaga. At saka hindi siya natalo sa eleksyon ever. O, di ba? So sa tingin ko naman, mas kompetente, mas parang deserving si Senator Cheese, pero hindi mo rin maalis yung banta na baka nagpalis Malacanang. Pero tignan naman natin, okay, anong issue ng Malacanang? Charter change. Sa mulat-mula, very vocal po si Senator Cheese na against charter change siya. So sa tingin ko,
hindi siya susunod sa Malacanang pagdating sa charter change. Pangalawa, yung PIDEA leaks. Well, dyan po, malinaw. Ayaw niya yung PIDEA leaks. Kasi ang sinabi niya ay, ang dapat pag-isipan natin, ang pinag-uusapan dito, hindi yung kung naggumagamit ng droga ang presidente, kung hindi siguro yung pamamaraan ng leak, no? So, ang tingin niya, hindi na dapat pinagpatuloy pa ang PIDEA leaks. So, sa tingin ko, may kaunting katotohanan din na yung PIDEA leaks ay naka-influensya doon sa pagpapalit kay Senate President Zubiri. No? Pero alam nyo kasi yung mga senador na yan, palibhasa lahat sila mayroong mandate sa buong bansa. Mga republika po yan. 24 republika yan. Kaya napakahirap isipin na na-influensyahan talaga sila ng presidente. Meron po siguro mga 30 to 40% na influence na nagalit kay Zubiri kasi sa PIDEA leaks at saka dun sa hindi maipasa-pasa ang charter change. Pero kasi kung yung dalawang dahilan na yan, hindi rin papasa ang charter change. So siguro, ibaba natin sa mga 20 to 30% yung PIDEA leaks. Pero 70% pa rin yan, dahil ginusto lang ng mga senador. Okay? Alam mo naman po, 24 lang sila dyan. So alam nila kung sino talaga yung makakabuo ng consensus. Hindi ko naman po inaalis sa Kongreso na kinakailangan may bilib sa'yo yung mga kasamahan mo. Bakit? Kasi para ikaw yung makapagpasa ng batas, kinakailangan makuha mo yung majority. Hindi mo makukuha ang majority kung wala kang suporta doon sa mga iyong kasamahan. O di ba? O Risa Ontiveros, wala namang halos na ipapasaya. Di ba? Maingay lang. So, importante talaga na may bilib sa'yo yung mga kasamahan mo nang sa ganun, makabuo ka ng konsensus at makapagsulong ng mga batas. So sa tingin ko lang, dahil nga dun sa mas matagal na karanasan ni Cheese Escudero, yung abogado siya, at saka yung baka mas merong amor. Kasi ako feeling ko ang galing ng amor talaga ni Senator Cheese. Yan talaga ang 70% dahilan kung bakit naman ibinoto siya. Pero sinasabi ko, mga 30% pa rin yung PIDEA leaks. Although, hindi ko alam ba't sila natataranta sa PIDEA leaks dahil paulit-ulit naman akong sinasabi na ang napatunayan pa lamang ay meron talagang dalawang dokumento na linagdaan at ginawa nitong si Agent Morales. Yun lang. Kinakailangan lumabas pa yung confidential informant, kinakailangan lumabas pa yung mga yung sinumpaang salaysay ni confidential informant at saka yung 5 larawan di umano na nakakabit pa sa sinumpaang salaysay. Saka siyempre, kinakailangan magsalita rin ng presidente. Hindi po pwedeng tinatawanan. Either pasinungalingan or aminin. So ang conclusion, alam mo talaga, ang liderato sa Senado at sa Kamara, numbers game. Of course, pwedeng maka-impluensya ang presidente, pero sa Senado po, dahil sila lahat mayroong mandato na gaya ng presidente at marami sa kanila, mas marami pang boto nakuha kaysa sa presidente. Si Tulfo, for instance, mukhang mas marami pang botong nakuha kaysa kay PBBM, may iba dyan, mas feeling president pa sila. Pero kung iko-compare naman sa House na lahat sila ay naroroon sa House para sa proyekto at ang budget ay ginagawa talaga ng presidente, dun mo makikita ang pagkakaiba. Sunod-sunuran talaga ang mga kongresista dahil nakasalalay ang kanilang political life dun sa budget na nanggagaling sa Malacanang. Kaya naman po, ang sinasabi natin, pagdating sa choice ng speaker, kung sinong gusto ng presidente, yun ang naging speaker, pero pagdating po sa Senado, pwede naman po maging independyente ang Senate President. Ako naman po ay naniniwala na sa mga issue na may paninindigan si Senator Cheese at ang pinaka-importante dyan ay charter change, hindi naman po siya magbabago ng kanyang position. Anyway, congratulations sa Senator Cheese and thank you for a job well done, Senator Mix Zubiri. Agree ba kayo o disagree? Tingnan natin ang mga comments ng ating texters. Okay, Roldan Maghari, good PM attorney, what is your opinion on the recent change of leadership in Senate? The PDP senators and FPRD, Strong Alliance, have also voted like the Villars and Cayetanos. Well, yun nga po hindi natin masasabi na impluensya ng Malacanang kasi nga po, pati yung mga kakampi natin, yung mga tutol sa Malacanang, bumoto rin para kay Senator Cheese Escudero. Okay? Oliver Castro, attorney, dapat ang na-cite in contempt si Santiago kasi siya ang nag-recruit kay Morales kaya ang sabi niya, kaya kung anuman mali sa PDS at pagtanggap ng PDEA kay Morales, dapat siya ang may kasalanan. Well, I agree. Sa tingin ko po hindi basihan para i-contempt si Morales dun sa PDS niya kasi hindi naman yung iniimbestigahan
Wala namang kinalaman yun dun sa mga dokumentong ginawa ni Morales. At saka, pwede mo naman depensahan yung sagot niya dun sa tanong sa PDS kasi hindi pa naman siya napatunayan na nagkakasala with finality. Meron lang mga kaso na pending laban sa kanya. So tingin ko po tama. Wala pong dahilan para i-cite in contempt yan. Ang gagawin naman po ng Senate dyan, ililift yan. Kasi alam niyo po, abogado si Senator Cheese, unlike si Senator Migs, no? At alam niya na baka mapahiya lang ang Senado kapag nagdemanda sa Supreme Court itong si Morales. So tingin ko naman po hindi magtatagal yung citation and contempt.